Umaga po. Yes. Tatanong ko lang po kasi itong problema po sa SSS ko. Bali po doon sa dating pinag-alisan ng kumpanya, may pinapakita po sila sa akin na naghulog po sila ng 2010 sa contribution. Pagdating po sa verification ko, wala pong lumilitaw ang 2010. Bali, nireklamo ko na po doon sa Mandaluyong dahil doon naghulog yung kumpanya pinasukan ko po. Ngayon po matagal na po, alas isang taon na po siguro, di na ayos eh. Yan po yung problema ko. Tapos, Wow. isa pa po. Kumain ka lang, talaga lang. Sige, sige. Isa pa po yung yung tawag ito, yung condonation. May condonation po ako na pero nabayaran ko na po sa loob ng 24 months. Ang problema po, pag verify ko, may utang pa rin po ako. Yan po problema ko. Okay, Henry, nasa linya po natin ang ating birthday celebrant mula sa SSS, si Ma'am Beth Suralvo. Happy birthday, Ma'am Beth. Good morning, Kuya. Good morning, Kong. Yes, napakinggan po ninyo, Ma'am Beth, yung tanong ng ating caller, si Henry. Ko masyadong narinig at attorney. Nagsusumba pa? Hindi, ang sabi po ng ating caller, Ma'am Beth, pinapakita ng employer na nagbabayad ng remittances, no, nagpapahulog siya sa SSS, pero na-confirm naman sa SSS mismo na hindi naman totoo na nagre-remit yung employer. Anong gagawin po ng empleyado? Pagka hindi siya nagre-remit, kailangan mag-file sila ng complaint sa pinakamalapit na branch ng SSS. So, meron tong affidavit, sila pa nila, then magpakita sila ng document, yung proof of employment, lalo na yung payslip. Mang Henry, napakinggan po ninyo si Ma'am Beth? Opo. Meron pa kayo? Sige po. Ito po mayroon pong pinakitang remittance po yung kumpanya na pinasukan ko po. Ang problema po, sa SSS po, bali walang lumilitaw na contribution. Ma'am Beth? Ang problema niya, yes, attorney. So, hindi siya nagbibigay ng collection list. Yun yung I3s na tinatawag, pero ngayon, required na tayo yung flash drive o USB or CD o yung compact disc. So, yung nagbabayad siya, so hindi siya delinquent. Ang problema natin, yung binabayad niya, hindi naman napopost para dun sa tamang empleyado. So, pa-submit nyo sila, yung HR nila sa personnel, yun yung gumagawa ng collection list. Dapat magawa siya ng listahan kung kanino yung mga binayad ng employer. Okay. Maliwanag, Henry? Opo. Ang po dito pinapakita po sa akin ng kumpanyang pinanggalingan ko po, nasa pangalan ko po. Kasi may pinakita po sa akin buong isang taon po kasi ito walang hulog. Ngayon po may pinakita sa akin na katunayan, naghulog po sila sa SSS. Pero Henry, ang magiging batayan talaga, yung listahan ng SSS dahil sila yung may hawak kung meron ba talaga silang natatanggap na remittances mula sa kumpanya. So, malay ba natin, peke yung pinapakita sa inyo, ang magiging susi talaga dito ay yung hawak ng SSS. At kung walang may pakitang dokumento na talagang magpapatunay ng SSS ay tumatanggap ng remittance mula sa kumpanya, peke talaga yan. Mayroon po kasing tawag ito, mayroon pong tatak ng SSS po Ibig sabihin, tatunayan po talaga na nag-remit sila. Di ganito na lang, Henry. Yung dokumento na pinapakita sa inyo ng kumpanya, ipakita ninyo sa SSS para ma-verify ng SSS kung totoo yan o hindi. Dahil kung sa ganito nagtuturuan, hindi natin talaga malalaman kung ano yung totoo at ano yung hindi. Henry, tama si Kong, no? Yung file ng SSS, yung database nila, yun yung susundin. So kung walang remittance sa database ng SSS, bibigyan ng panahon ng notice ng SSS na mag-explain yung kumpanya kung bakit walang file na gano'n. So papatawag yan ng SSS, iimbestigahan yan mismo ng SSS. Kung hindi, mapafilean sila ng criminal case. Tama yun, Ma'am Beth, di ba? Yes,
Ang ano ko dyan, baka naman mali yung SS number ginamit ng employer. Pwede rin. Yung ano niya, tina-receive niya, baka isa lang siya. So, hindi pwede yung isa i-remit or hindi pa napopost. Kailan kaya pina-receive? So, ang importante, Henry, yung hawak ng dokumento ng kumpanya, dalhin natin sa SSS, ipakita natin para masuri kung yung number ba ng kumpanya tama. Baka mamaya, hindi tama yung number, pero tama nagre-remit sila, hahanapin ngayon naman sa panig ng SSS kung saan nagpunta yung pera. Ang ano po kasi, pumunta na po ko doon sa SSS. Ang kikita ko na nga po, ang problema po nila kasi dili po yata binayad eh. Dili kaya lang hindi na-post kagad kasi nadili yung kumpanya pagbayad. Di ganito na lang, Henry, no? Kung may panahon ho kayo, pumunta po tayo dito sa law center ni Kuya. Dalhin po ninyo yung dokumento at yung law center ni Kuya mismo ang magfa-follow up kila Ma'am Beth Soralbo para pag-aralan talaga yung dokumento. Dahil kung tayo ay talagang kung talagang ginigiit ng kumpanya na meron silang binayaran, sa panig naman ng SSS, wala. Syempre, magtuturuan lang tayo dito, kailangan magsimula yung investigasyon kung sino talaga nagkamali. Kasi, Pihado Henry, hindi lamang, kung sabihin natin nagkamali ang SSS, hindi lamang ikaw ang may problema. Yung lahat ng mga empleyado. Ngayon, kung walang problema sa SSS, ang tanong, bakit ikaw lang ang may problema? So, yun ang i-investigahin ng SSS. Isa pa po, yung tawag ito, yung donation po, tapos na po kaltasan ako ng 24 months. Bali, pag dumilita po sa verification ko, may utang pa po ako. Kaya nga, Henry, ang payo ko po, yung dokumento ho ninyo, dalhin po ninyo sa law center ni Kuya dito sa UNTV para mabigay po natin kay Ma'am Beth Soralbo para maski yung loan mo, kung fully paid ka na at may sapat na dokumento ka na patunayan na fully paid ka, magre-reflect yan sa SSS at para magkaroon ng reconciliation ng mga figures. Importante po yan. Mahirap yung sasabihin mo, ito, ganito. Tapos yung SSS, may sariling panig. Dapat tignan po natin yung dokumento para ilapit kaagad natin. Okay, Henry? Okay po, salamat po. Okay, maraming salamat, Henry. June?